Remember, this is not just a story. This is our future. Hindi ito kwento lang mga kababayan, kundi ito ang ating future. Ang magiging mamanahin ng mga anak natin. Ang magiging mamanahin ng mga apo natin. Mga kababayan? Oo, yan yun mga kababayan. Napakahaba nito kaya pag ninyo Oo, pag isipin yung maigi. Remember, this is not just a story. This is our future. Yeah, that's all. What's next? What's next? What's next? What's next? What's next? Ops! Tahimik sabi ko eh. Nagpapaiyak kayo eh. Tahimik lang, tahimik. Tutuloy ko to. Ito yung ating kinabukasan at kinabukasan ng mga magiging anak, apo, ng ating mga apo. Hoy, tuloy na, ha? Oo. What's next? What's that? What's that? I don't get that too, but what's next? Bitch, I'm head. I just need a check. I just called a check. I got this on hit. I got me, bitch, I got one hit. I gon' do some hit. But you better watch your mouth. Better hold your lip. Shit, that's for real. Up! Dali, bakit nakabitin yon? Bakit nakabitin yung trend mga kababayan? Kita nyo naman Kita nyo yung trend, di ba? Yung mga proyekto Wag nang ipakita. Kita nyo baka sabihin nila kasi edited na naman. Edited na naman. Ilalapag yan sa Riles, yun na nga. Di ba? Eto na. Tuloy natin mga patikim pa lang ito patikim pa lang ito. 20 years old, 20 years old, and I need 30 for sure. I had to let you know, I'm on that old young. Ay, grabe, ganda! Ano na ito mga kababayan? Tapos na. Tapos ng malagdaan. Tuloy-tuloy na yung proyekto na yan. Mamaya papakita ko sa inyo mamaya manood lang manood! Pablo with me, and we ain't no control on that. What's next? What's that? I'm gonna get that too, but Grabe talaga kita nyo naman yung future! Walang binatbat si Digong ninyo. Si Digong ninyo, puro lang salita yun. Tuloy! what's next? Bitch, I'm head. What? I just need a check. I just called a check. I got you some hit. I got me, bitch, I got my neck. I gon' do some hit. But you better watch your mouth. Better hold your little shit. That's for real shit. Hey, yo, 20 years old. 20 years old. And I need. Up! Tapos na yan. Diba? Diba? Tapos na. Diba mga kababayan? Sige, ito pa. 30 for sure. I had to let you know. I'm on that old young Pablo with me. And we ain't no control on that drip. Lotto. Yeah. That's up. What's next? Grabe, no, mga kababayan, Ibang klase talaga si Pangulo. Diba? What's next? What's next? What's next? What's next? Ayan, nako. Konting kembot na lang mga kababayan. Ayan, konting kembot na lang pasok. Ayan Juan Ayala. Intermodal Station. Naku, Diyos ko po. Dami.
Oh, sige. O, kita nyo, Coast, started 2018 na umpisahan. Panahon ni Digong. Pero hindi natapos. Hindi natapos eh. O, sige, tuloy. Stop! Stop! Alam nyo mga kababayan, kasi ganito yan. Importante sa proyekto ay matapos ng nakaupo. Pag ang proyekto hindi mo natapos, hindi mo proyekto yan. Tama, mali. Kasi kung inumpisa mo yan, dapat tinapos mo yan. Tulad ng ano, mga kababayan, tulad ng tulay sa, sa Lanao. Alam nyo ba na nagkaroon tuloy yun ng ng alamat? O, alam nyo yung alamat? Alamat ng tulay doon sa Lanao? To, may alamat ako. O, pasok. Ng Panggil Bridge. Noong unang panahon, may isang pamilya, ang mag-asawang Fidel at Gloria. Meron silang 3 anak na si Pinoy, Bongbong at ang sutil na si Digong. Ang sabi ni Fidel, kailangan natin ng bigas para tayo ay makatawid. Ngunit namatay si Fidel nang hindi nakahanap ng bigas. Sabi ni Gloria, ako na ang maghahanap para tayo ay makatawid sa gutom. Ngunit sa maraming kadahilanan, ay hindi na naman nakakita ng bigas itong si Gloria. Kung sabi ni Noynoy, ako na ang bahala. May nabalitaan akong nagpapautang ng bigas dyan sa may Korean store. Sa madalit salita, si Noynoy ay umuwi na may dalang bigas. Pagkakita ni Digong, ako na ang magsasayang, wika niya. Ngunit habang sinasayang niya, ay dumating ang kanyang mga kaibigang si Peter at si Michael. Niyaya ito, napuntahan ang kanyang nililigawan na si Garma. Oh, si Garma. O, nandiyan si Kent Garcia, oh. Oo, tirahan nyo sa puwet yan, ha. Pasok. Pinabayaan ni Digong yung kanyang sinaing. Ala, pinabayaan ni Digong yung sinaing. At mabuti na lang, ay nandun ang kanyang nakakabatang kapatid na si Bongbong. Ala, nakababatang kapatid na si Bongbong. Ipinagpatuloy ni Bongbong ang pagluluto hanggang sa ito ay maluto Ay, buti na lang naluto ni Bongbong. at tuluyan ng maging kanin. Oh, tuluyan ng maging kanin, kakainin na lang. Nung nakain na, Oh, dumating ang mga kaibigan ni Digong. oh. Ang sabi, si Digong daw ang nagsaing. Oh, yun na yun, yung mga vlogger niya. Si Digong daw nagsaing. Kung sabi naman ng mga kaibigan ni Bongbong, Oh. kung hindi binantayan ni Bongbong at hindi pinagpatuloy ang pagluluto ay baka nahilaw lang at nasunog ang kanin. Ay, baka nagaya doon sa mga nasaing na hilaw, mga kababayan. Buti na lang binantayan natin. Buti na lang binantayan natin. Oh. Pasok. Pasok. Yan ang alamat ng kanin Panggil Bridge. Oh, Panggibri Ridge. Yan ang alamat. Kita nyo. Alam nyo na ngayon mga kababayan pagka may nagtanong sa inyo, ang bumili ng bigas, si Noynoy. Sinaing ni Digong, pinabayaan kasi dumating daw yung mga kaibigang si Peter at saka si Michael. Kaya tuloy nagpresenta na si Bongbong na siya na magluluto at magbabantay hanggang maging maluto ng maayos at maging kanin. Nung hinain, sabi ng mga kaibigan ni Digong, si Digong ang nagluto. Sabi naman ng iba na
kaibigan ni Bongbong, si Bongbong ang nagbantay hanggang maluto. Hindi hinayaang mahilaw at matutong. Kaya naihain ng maayos yung kanin. Yan ang alamat ng Panggay Bridge. Alam nyo na nadamay pa si Garma. Jack TV, nadamay pa, Susi Su. Nadamay pa si Michael Yang. Nadamay pa si Peter. Boss Barbasan, shout out. Mami Pierre, tawa ka lang ng tawa. Kayo talaga. Ito na mga kababayan, bigyan natin ng reaction. Alam nyo, marami to. Marami kong nilikom na mga ginawa ni Pangulo. Kasi maraming naghahanap sa atin na anong ginawa ni Bongbong? Anong ginawa ni Bangag? Ganun sila, Kung magiging bangag lang, kung ganito lang ang magiging bangag na presidente, Allah, sige. Tuloy-tuloy niya na lang. 'Di ba? Maging bangag ka na lang, Mr. President. News, nakakaiyak na tagpo. Jackpot to, Mr. President. Pangulong Bongbong Marcos. Makinig. Tama na muna, Makinig kayo, Makinig kayo. Iiyak yung mga DDS dito na wala sila, Ayaw nilang magpakita, Breaking news, nakakaiyak na tagpo. Jackpot to, Mr. President. Pangulong Bongbong Marcos. Viral matapos bisitahin lang naman ng isang pinakamakapangyarihang tao sa buong daigdig. Yes, mga kababayan, first time itong mangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. First time ito mangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang nakagawa, si Pangulong Bongbong Marcos lang. Ito ang malupit, mga kababayan, dahil bukod sa Ito malupit, the charm ones, Makinig. inaasam din ito ng ibang bansa na bumisita sa kanilang lugar dahil sa kanilang taglay na kapangyarihan, mga usaping enerhiya at sapat na kalidad na kuryente ang kanilang pangunahing tinalakay. Grabe talaga katalino si PBBM, mga kababayan, dahil hindi basta-bastang bansa siya nakikipagsanib puwersa. Correct. Siguradong malakas na bansa. Kaya naman, mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Correct. Ferdinand R. Marcos Jr. na ang Pilipinas ay matagumpay na makakatuwang sa Emirates Nuclear Energy Corporation habang tinutuklas ng bansa ang posibleng paggamit ng nuclear energy para sa pagbuo ng kuryente. Tinanggap ni Pangulong BBM si Mohammed Al-Hamadi, Chairman at Chief Executive Officer ng Emirates Nuclear Energy Corporation sa isang courtesy call sa Malacanang kahapon, August 12, 2024. Pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang delegasyon ng Pilipinas na binubuo ni Pangasinan Representative Mark Cuangco, Miss Katrina U. Pimentel, Benito Techico, Rafael Consing at Ambassador Alfonso Vers sa United Arab Emirates sa pakikipagpulong ng Emirates Nuclear Energy Corporation noong June 27 to 29, 2024. Si Cuangco, na naging masugid na tagapagtaguyod ng nuclear energy, ay muling nagpahayag ng kanyang hangarin na ibalik ang nuclear plant sa Pilipinas sa panig ng UAE bilang isang strategic partner. Oy, thank you naman, Bobby Torrecampo, Pakisabi nga, PM nila ako. Sa mga apo nyo, pakisabi PM ako, sila yung kumanta ng katotohanan matagal ko na silang hinahanap Pasok! Sa pagpupulong, iniulat ni Cuangco at Hamadi sa unang ginang na nagpadala sila ng imbitasyon sa Pangulo na sumali sa International Declaration to Triple Nuclear Energy 2024 Objectives sa United Nations General Assembly nitong September. Ang International Declaration to Triple Nuclear Energy ay nananawagan para sa tripling pangdaigdigang kapasidad ng enerhiyang nuklear sa taong 2050. Noong nakaraang May 2024, ang mga kinatawan ng Board of Investments ay nakipagpulong sa mga kumpanya ng UAE upang talakayin ang mga posibleng pagkakataon sa pamumuhunan sa Pilipinas. Partikular ang mga may kinalaman sa malinis na enerhiya. Nauna dito, sinabi din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang gobyerno ay nagtatrabaho sa pagtap ng nuclear energy sa iba pang pinagmumulan ng kapangyarihan upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga Pilipino at maiwasan ang posibleng krisis sa kuryente sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo ang agarang pangangailangan na pataasin ang supply ng enerhiya ng ating bansa.
Bago pa man siya maupo sa pwesto, sinabi ni BBM na tinitignan niya ang nuclear energy bilang isang opsyon upang matugunan ang kakulangan ng kuryente sa Pilipinas. Kamakailang pagbisita sa US, sinabi ni PBBM na tinitignan niya ang isang cutting-edge micronuclear fuel technology bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na lutasin ang problema sa sektor ng kuryente. Alam nyo kung bakit galit na galit sila, Maria Donna, Andres Aguinaldo? Kasi hindi kaya ni Digong. Yung ganyan, si Digong, si Digong, walang alam yun. Kundi magmura lang, manakot. Sa ibang balita naman, inaprobahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglikha ng Cabinet Cluster for Education upang magsagawa ng mga reforma sa sistema ng edukasyon para sa kapaki-pakinabang ng bawat Pilipinong mag-aaral at mga magtatapos. Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng edukasyon at iba pang mga kinauukulang tanggapan sa palasyo ng Malacanang upang talakayin ang panukala ng Second Congressional Commission on Education na magtatag ng isang cabinet cluster para sa Department of Education. Sa pag-aproba ng panukala, inatasan ni Pangulong Marcos ang mga ahensya na bumubuo ng magkakaugnay at bumuong sistema na pambansang pagsasama-samang edukasyon at diskarte sa pagpapaunlad ng mga manggagawa simula sa maagang edukasyon sa pagkabata hanggang sa pangunahing edukasyon. Baka sabihin nila, matagal na to. Baka akala nyo, bagong palit lang ni Angara kay Pusit. Bago lang ito, bagong-bago. Si, Angara, di ba pinalitan si Pusit? Sino yung Pusit, Boss Mike? Di yung anak ni Digonggong na niregaluhan ng babae, Nikki Buloy. Pasok. Senior high school at iba pa. Sinabi ni Secretary of Education, Sani Angara, na nais ng Pangulo ang mga positibong interbensyon para sa bawat sektor mula sa early age development, daycare centers, hanggang kindergarten hanggang sa K-12 kolehiyo at tech vocational. Ang pangunahing tungkulin nito ay tugunan ang krisis sa pag-aaral, magtrabaho tungo sa isang magkakaugnay at buong sistema na pambansang pinagsama-samang diskarte sa edukasyon at pagpapaunlad ng mga manggagawa, mga target at plano sa pagpapatupad, magtakda ng mga target at budget ng ahensya at magtatag ng mga sistema ng pagsusubaybay at pagsusuri. Iminungkahi ng Second Congressional Commission on Education ang pagsasama-sama ng Department of Education, Department of Labor Employment, Department of Budget Management, Commission on Higher Education, TESDA, Early Childhood Care and Development Council at iba pang nag-uugnay ng ahensya na iminungkahing cabinet cluster. Hoy, insan. Si Argon nandyan, Opo, baby Toricampo, alam mo na, Toricompo, o Teresita Tan, Nandyan na ba yung mga DDS? Na mahal natin? Nandyan na ba? Kung wala, yung mga panggap na BBM vlogger. At saka yung mga nagpapanggap na loyalista, At saka yung mga yung mga panggap na pro-government vlogger. Makinig kayo nang hindi yung mga issue ng may buhay ang kino-content ninyo. Lahanin sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas ay kinabibilangan ng kakulangan ng mga espesyal na programa sa pagsasanay sa mas mataas na edukasyon para sa mga manggagawa at guro sa pagpapaunlad ng mga bata, paglaganap ng mga bullying at mga pangangailangan na epektibong ipatupad ang senior high school technical vocational library. Yan mga kababayan, may plano, di ba? Si Sara walang plano eh. Hindi man lang nakagawa ng plano. Sabi ni Mariano Hubilio, nakakatakot, baka ibenta na naman mga itatayong planta ni... Yun na nga, kaya nga sinasabi ko sa inyo, hanggat maaari, kung kailangan magtuloy-tuloy at kung sino yung itataas na kamay ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging susunod na Pangulo, yun ang susuportahan natin mga kababayan. Pasok. Livelihood track. Well, to the President for his swift action, actually, our first presentation on this. Presentation was made by Directory of the EDCOM 2. And the President basically, sa bandang dulo ng meeting, sinabi na niya na in principle, he approves of it and he'd like us to fast track some of the actions dahil nakikita niya yung urgency and it's a very deep-seated problem. Kumbaga, medyo matagal-tagal na kailangan tugunan. So, yun, ano sabi niya, talagang kailangan itong cluster. Pero wag tayo, parang sinabi niya na
huwag tayo tumigil dyan. Just because the cluster is just a coordinating mechanism. Alam nyo mga kababayan, ito po yung kaibahan ng namimili lang tayo ng mga kandidatong sikat lang. Kita nyo, pati si Diwata tumatakbo na. Si Rosmar tumatakbo na. Diba? Sino pa? Aba, yung asawa ni Vice Ganda, si Ayon Perez tumatakbo na. Anak ng tinapa na yan, mga kababayan, ano? Ha? Sige, tuloy. Diba? We need to follow through with yung pangangailangan sa Sabi rito, Boss Mike, paano? Isusuporta ako dyan. Oo. Suportan natin. Di ba? Ay, alam naman natin na itutuloy niya lahat yung proyekto ng asawa niya na si Pangulong Bongbong. Kung si First Lady ang tumakbo bilang Pangulo, ay, nako. Oo, labanan na naman to. Pasok. bawat sector from early child development sa mga daycare centers to kindergarten up to K-12, up to college, up to techbook. Lahat yun dapat sabi niya may positive interventions tayo for our learners. At saka mga kababayan sana nakikinig kayo. At isa pa, mga kababayan, kahit pa si speaker ang makalaban ni First Lady, kay First Lady ako, mga kababayan. Opo kay First Lady ako. Tapos papamana niya kanino? Kay Sandro. Di ba? Pwede na. Thank you, Secretary Angara. Executive Director Yi, would you like to walk us through a little bit of what you presented so that the media can know about it? Right. So, yung proposal po kasi ng EDCOM was to create a cabinet cluster for education. If you've seen a report, the Miseducation, the failed system of Philippine education, the insight really was all of the agencies are doing their respective jobs, but they do it independent of one another with no mechanism. Sabi naman ni Sotero Jr., wala na bang iba? Magbabayaran ako let ng channel ko. Yung mga milyon ng channel. Yun ang tanungin mo. Kung magkano bayad. Sa tingin mo, tatanggap ako ng 10, 15 kapag ka magpapabayad ako? Ang cheap naman. Di ba? Bakit pa ako magpapabayad? Kikita naman sa YouTube. Di ba? Ito talaga si Sotero. Peace na tayo. Wala na yan. Di ba? Wala na yan. Pasok. Of really coordinating, making sure that the plans come together and they deliver an integrated system of education. Tulad ng sinabi namin kanina, ang isang bata na tinrain sa early childhood, dapat may maayos na nutrition, may early education, tsaka stimulation. Papasok, pupunta yan sa DepEd. Pagdating sa DepEd, kailangan may literacy and numeracy. Tapos pag nag-graduate ng high school, dapat employable. Nakikita natin ngayon na kanya-kanyang agency, kanya-kanyang trabaho, pero hindi nagtutugma. So, for example, yung learning gap na pinoproblema natin ngayon, 5.5 years ang kulang sa isang bawat Pilipinong graduate. Anong ibig sabihin nito? Sabi nga namin, nagpunta kami sa isang high school during the learning camp ng DepEd. Yung mga batang pinapanood namin sa learning camp, hirap silang mag-subtract. Grade 8 students sila. Kita mo, nahihirapan na yung mga estudyante, walang nagawa si Sarah. Pinamana pa talaga kay Angara. Saan ka nakakita? Vice Presidente ka na, Department of Education Secretary ka pa, tapos wala kang nagawa. Anong klaseng yan, mga kababayan? Anong klaseng Duterte yan? Diba? Mga walang binatbat talaga. Buong buwan, inaral nila addition and subtraction and they struggled to subtract. We asked them about multiplication and I gave examples, which is really what I asked the students. Sabi ko 3 times 3, 0 times 0, 10 times 10. Hindi kaya. Pagpasok nila noong July 29, ang lessons nila is quadratic functions, algebra. How will you solve all of those concerns? Hindi lamang siya problema ng DepEd kasi nakita namin sa iba't ibang issues. For example, early childhood. The data shows us that if you have access to early childhood education from 3 to 4, yung score sa PISA tumataas ng 32 points. So, ang laki ng impact. But yung participation natin in early childhood, 33% lamang. And pag tinignan natin yung daycare teachers and workers, wala palang program sa TESDA or CHED to train them. But you have 79,000 of them. Ang na-train ng ECCD Council for the past year, since 2011, 1,000 per year. 12,000 cumulative, 15% out of the universe of 79,000. Second, we found data that pagdating sa high school teachers natin, the bulk of our science teachers, 50% of them did not finish a course related to science, not in science. How will you teach something you did not know yourself? 107 out of 113 SUCs natin nag-o-offer ng secondary education. Ang maganda sanang magawa, itugma yun sa pangailangan ng DepEd schools kung nasaan sila, di ba?
And then yung third natin, yung guidance counseling, we are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and on loneliness sa Pilipinas nangyayari. Ang gumagawa ng trabaho na to based on the Anti-Bullying Act as implemented is yung guidance counselor. Pero yung vacancies natin sa DepEd, almost 5,000. Plantilla positions ng guidance counselors wala. Yun pala, pag tinignan mo, wala namang nag-o-offer ng Masters in Guidance Counseling all over the country. Yung average graduation numbers, 300 per year. Alam nyo mga kababayan, no? Ito, oo. Di ba kamukha ni Luis kapag magsalita daw? Marami tayong mga kababayan na matatalino, mahuhusay. Hindi nga lang sumisikat. Bakit? Kasi karamihan sa atin, mga kababayan, pinapanood natin yung mga walang kakwenta-kwenta. Di ba? Yung bang walang mga kakwenta-kwenta, pinapanood natin. Sayang yung mga taong matatalinong mga Pilipino na dapat sila yung mga naluluklok para magserbisyo at mag-isip para sa ikauunlad ng natin ng bansa natin 'Di ba? Oh. Kaso nga hindi. Alam nyo, sa totoo lang, pag nanalo pa yung mga yan, Diwata, Rosmar, Ayon Perez, anak ng tinapa na yan mga kababayan. Baka naman medyo kayo na nandito, pagsabihan nyo, pangaralan nyo yung mga nasa paligid nyo. Unang-una, mga anak, asawa, kamag-anak, pamilya, di ba, mga kaibigan. Grabe, no? Kaya tuloy ay nangyayari sa bansa Basta sikat, sige, tingnan nyo, example na lang. Tingnan nyo si Robin Padilla. Ayun, nandoon. Anong ginagawa? Nagmumukbang. Bakit? Walang alam Walang alam mga kababayan Di ba? O, anong ginagawa ng iba doon? O, di ba nagpapasikat lang? Kahit na mali-mali na yung sinasabi, kahit nakakahiya na, tira pa rin ng tira. Kita nyo, no? Grabe. Sabi ni Maring Juliet, basta sikat, hala, takbo! Di ba, no? Sige, tuloy. To fill all of the vacancies, it will take us 14 years by the current setup. So mali. Alam nyo, tama si Sin Manalo, no? Di kaya sa teacher, malamang kasi o kaya doon sa mga batas na ginagawa ng mga naunang mga mga mambabatas. Bakit kanyo? Nung araw, alam nyo, kumparusahan tayo ng mga teacher natin Ngayon, bawal na yun Nung araw, binabato tayo ng chok. Pinupukpok tayo ng yantok. Pinapa-squat tayo. Di ba? Pinapaluhod tayo. Pinapatayo tayo. Di ba? Ngayon, wala nang ganun Minsan, alam nyo, tama yung ganung may disiplina talaga May pagdidisiplina yung guro. Di ba? Ngayon mga teacher natin, nangingimi na nag-aalangan, ingat na ingat, baka mamaya magsumbong Di ba? Magsumbong kay Tulpo. Si Tulpo, di ba? Wala ring, nako, ewan ko ba? JC Cheats. Di ba, no, mga kababayan? Di ba? Kami lumulod pag di makasagot. Kami nga, pag hindi kami makasagot, lalabas kami. Anong ginagawa namin? Naglilinis kami ng mga damo doon. Di ba? Ngayon, ang binubugbog, teacher Di ba? Inaambaan ng mga estudyante. Ginugulpi. Dapat siguro ibalik yung dati para tumino yung mga estudyante. Mga kababayan? Now that DepEd, of course, has to do its work in terms of resolving the learning crisis, but it's not something that it could achieve on its own. Kailangan tulungan talaga yung agencies. Malaki yung ginagampanan ng CHED and TESDA. Diba? So, kailangan talaga magtulungan mga kababayan. Mga bata ngayon, mahina sa spelling. Squat pa sa harap ng klase pag maingay. Sabi ko nga sa inyo, nung araw,
dinala ko yung comics ng tito ko eh. Di ko naman alam na bold yun. Ang ginawa sa amin, nako Diyos ko po, lahat ng lalaki sa classroom. Oh, nakaharap kami sa blackboard. Di ba? I-revise ang Child Protection Law. Tama. Di ba? O anong ginawa? O di palo kaming lahat. Ng Isabela, Oh, sa Isabela to ha. Kala nyo, si Presidente, paikot-ikot lang sa ilang lugar ha. Oh, sa Isabela to. O, kita nyo mga kababayan, mga proyekto talaga, no? Ni Pangulo, no? Ibang klase, no? ng Isabela, ang pinakamalaking ambag sa produksyon ng mais at pumapangalawa naman sa produksyon ng palay sa buong bansa. Pag naipatuloy natin itong ating mga project, baka bumalik na naman ang Isabela sa number 1. Hindi lamang ito, ay nakita naman ninyo doon sa video, ay marami pong ikinakalat sa buong Pilipinas yan. Ito ay palalakihin pa natin. Una namin ng pansin ang mga paraan kung paano mapalaki ang kita ng ating mga magsasaka at mapaganda ang ating produksyon ng ating mga produktong pagkain. $126 na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asya. Tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasan. Pagsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang buhay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang ating kalayaan! Mabuhay ang lahing Pilipino ngayon at magpakailanman! Yes! Bagong Pilipinas, mga kababayan, ha? Baka kala nyo tapos na tayo. Marami pa. Pasok, Mr. President. At ngayon po, ating masasaksihan ang pagbubukas ng MMIP2 Main Canal Headgate sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo kasama sina ni Administrator Guillen at Governor Talino Mendoza. At the count of 3, Mr. President. 3. Yan mga kababayan ha, baka kala nyo, nasa na yung mga DDS. Carmen Lee, panahon ni Apple Akay, maganda palay, mais, tabako, munggo, peanut, pakwan, sibuyas, bawang, luya. Sa paligid, maraming linga. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Kaya nga nabuo yung bahay kubo. Di ba mga kababayan? Ngayon, parang wala nang nagkakanta ng bahay kubo eh. Halos lahat yun mga kababayan nun eh. Meron sa bahay namin eh. Di ba? Lahat ng lahat ng mga nabanggit sa bahay kubo, meron sa bahay namin. Pasok! Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa MMIP2 project. Kita nyo? Ang proyekto Nasaan na? Sabi nyo walang proyekto. Nasaan na kayo? Hanap-hanap kayo ng mga proyekto, mga
Mga hindi kayo umiining ng tangni. 'Di ba no, mga kababayan, no? Grabe. Hanap kayo ng hanap ng proyekto ni Pangulo. Ayan. Oh, isang buwan to, ipiplex ko. Lahat ng proyekto, naging proyekto, at mga naumpisan ng proyekto, at mga planong proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Para mahimasmasang kayong mga inang-ina kayo. Di ba? Anong Hari Barney? Anong AI yan? Grabe ka naman, Hari, ha? Proyektong ito ay maghahatid ng sapat na patubig sa 9,528 hektarya ng lupaing pansaka sa bayan ng Pikit at Alyosan sa probinsya ng Cotabato. Cotabato, mga kababayan, kanina Isabela. Di ba? Tapos ngayon, Cotabato. Ay, umiikot ang Pangulo. Wala nang ginawa yung Pangulo, hindi na nga nagpapahinga eh. Minsan sinabi ko sa kanya, Mr. President, pwede mo naman akong gawing kapalit. Magpahinga ka kasi baka mamaya, mapagod ka ng gusto. Di ba, Miss Agnes? Sabi niya, hindi. Huwag. Hanggat kaya kong magsilbi sa bayan na to at sa inyong lahat na mga kapwa ko Pilipino, tatayo ako at itutuloy ko ang mga pangako at naumpisahan ng tatay ko. Grabe, galing talaga ni Mr. President. Diba? Sige, tuloy. At sa bayan ng Pagalungan at Datunguntawal sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Oh. Maligayang pagdating sa probinsya ng Cotabato. Oh, maligayang pagdating daw. Opo. Welcome back si Sangkay dyan. Di ba mga kababayan? Alam nyo mga kababayan, sabi nga ni tumatakbo, sabi nga ni Rosmar, comic lang ako rito. Pero malakas ang impluwensya ko sa mga kaibigan natin na totoo, na totoo. Len Hirikawa, Yamilay, Sasian, Jocelyn, Gemma Garais, Ana Vito Cruz, EU. Diba? Yan sinasabi ko. Agnolin Prias. Kaya yung mga Jojo Chavez, yung mga amuyong lang dyan, pakalmahin nyo. Oo, pakalmahin nyo lang. Baka mamaya hindi nakakainom ng gamot. Di ba? Painumin nyo ng gamot. Di ba? Mahina makaradar. Buti pa si mistress eh. Di ba? Malawak ang pangunawa. Gets niya agad. Lito Ordancia. O, Nico Gaming. Di ba? Huwag mo nang patulan yan. Uy. Mang ganun. Di ba? O, Iris Lidisima. Ariel Bautista. Nance TV. Wala. Oh. Emeline Marshall. Oh, pasok. Ang lalawigang kasangga ninyo sa layuning makamtan ang maginhawa, matatag at panatag na buhay para sa lahat ng Pilipino. Yon, kita nyo? Alice Daruca, Kate Anderson, Amangwan, Suko lang ako kapag tumigil na si Mike Serra. Suko to Oo, Okisti Saba. Kita nyo? Sige, tuloy. Erlinda Angelo. Pasok. Hindi naging madali ang mga hamon na ating hinaharap, maisakatuparan lamang ang napakalaking proyektong nagmula pa sa isang payak na pangarap. Ang inaugurasyon at turnover ceremonies ng Malitubog Maridagao Project 2 ay maituturing na isang makasaysayang tagumpay na bunga sa pagsisikap na mapaunlad ang produksyon ng palay sa Cotabato. Kita nyo? Di ba kayo nagtataka? Maring Juliet, Maring Inlinda Angelo, Greggy Reyes, Felicidad Sambawa, Tito Waldo, kabayan ko, kapatid ko, Laurio, Rosalinda Aguilian, baka sabihin, di na naman siya sinout out. MM, Nico Gaming,
bakit si Pangulong Bongbong Marcos ay nakatutok sa mga magsasaka at sa mga mangingisda. Bakit? Kasi mga kababayan, alam niya na malapit na yung panahon ng kakulangan sa pagkain, taggutom. Kaya ngayon, alam niyo yung ginagawa niya? Oh, yaan ang inuuna niya mga kababayan. Sinasabay na nga yung mga malalaking proyekto tulad ng tulay. Para ano? Para mapabilis ang serbisyo at kalakalan. Para makarating, hindi mabulok ang mga kalakal o produkto ng bawat probinsya, mga kababayan. Ha? Mga bawat probinsya na kailangan yung kanilang mga produkto ay makaabot sa merkado. Nang sa ganon, hindi malugi ang mga magsasaka at mapakinabangan ang lahat ng produktong sariling atin, mga kababayan. Oh, saan kayo nakakita ng ganyang Pangulo? Abay, wala nang iba, kundi si Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Digong walang binatbat yan. Ang alam niyang kalakal, mga kababayan, ang alam lang na kalakal ni Digong ay droga. Ang gumawa at nagtapos itong proyektong ito, ang ating administrator ng NIA, Administrator Eddie Guillen. Fellow workers in government, mahal kong mga kababayan, ladies and gentlemen, Alam po namin, Mr. President. Oh, ikaw, gaslighting ka, iyakin pala. Hayaan mo nang umiyak. Normal lang talaga sa kanya yung umiiyak. Di ba? Huwag niyo nang pansinin. Sabi ni pare ko, may namamatay talaga sa selos. At naku, mga kababayan, hindi lang namamatay, meron pang pumapatay. Oo, ha? Di ba, no? Sige, tuloy. representatives of the province of Cotabato, ladies and gentlemen, good afternoon. Ako po ay nagagalak na makibahagi sa inaugurasyon ng Malitubog Maridagaw Irrigation Project Stage 2 o MMIP2. Dahil magbibigay ito ng patubig sa halos 10,000 ektaryang ng lupa na ang area na yan ay mas malaki pa, higit ng 2 beses ang buong lungsod ng Maynila. Ang MMIP ay pwede rin tawaging mas malaking irrigation project. At hindi lang mas malaki, mas maganda pa. At kung dami naman ang benepisyaryo na susumahin, higit sa 4,000 magsasaka ang makikinabang nito. Ani nila ay sasagana, buhay nila ay gaganda. Nandyan yung ating ibang sa ating ng mga representative ng mga farmer leader. Ito po ay para sa inyo. Dala ng patubig. Kaya naman, ang kanal ng MMIP2 ay di lang agusan ng tubig, hindi lang daluyan ng buhay at bukal ng pag-asa ng ating lahi. Grabe. Without water, there are no farms. Without Correct. farms, no food. No Yes, food. oh, narinig niyo yung sinabi? Without water, no farms. Without food, mamamatay tayo. Kita nyo mga kababayan, di ba? Ganyang mga talino ang kailangan ng Pilipinas, mga kababayan. Wala na tayong makikita. Sabi ko sa inyo, ulitin ko, sa tanang buhay ko, wala pa akong nakikitang Pangulo na tulad ni Pangulong Bongbong Marcos. No life. Therefore, water is life. With this comes another fundamental truth. Without water security, we cannot have food security. Correct! Diba? Eto, ewan ko kung buhay na kayo nun. Kwento ito ng nanay ko. Nanay ko nagkwento, hindi na lolo ko. Nung panahon ni Cory, ang mga magsasaka pinapatay dun sa Mindiola. O, sino nakakaalam nun? Kasi kwento na lang sa akin yun. Nung panahon ni Cory daw, ang mga magsasaka nagrally sa Mindiola dahil may mga pangako si Gloria tuloy, si Cory. Anong ginawa nila? Dahil nagrereklamo, nagrarally, ayon, minasaker
Kita nyo mga kababayan ng pagkakaib. O, tignan nyo, totoo pala. Hindi ko kasi inabot. O, ikumpara nyo ngayon kay Mr. President. Malayong malayo. Si Pangulo at yung kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos, mahal ang mga magsasaka kasi mahalaga ang pagkain. Pagkain ng mga Pilipino. Kailangan hindi magutom. Kailangan hindi magkaroon ng shortage. Di ba? At sa Hacienda Luisita, nako, grade 3 yata ako nun, JC Chits. Oh, ibang klase, di ba? Oh, pasok! Ang tubig ng irigasyon na ito ay hindi lang bubuhay sa ating pananim. Ito rin ang didilig sa kapayapaan ng ating binubuhay, sa demokrasyang ating pinapalago. Ang patubig na ito ay hindi lang magpapalaki ng ani ng palay, mais at gulay. Ito rin ay inaasahan magbubunga ng matamis na pag-unlad at matitikman ng lahat. Oh, lahat ang makakatikim. Uy, Edward Porlay. Sige tuloy. Jane Ancheta, totoo Boss Mike. Napanood yan sa YouTube. Talaga? Hanapin ko nga. Joking, Ivy Tanong, Barreto, totoo yan. Maraming nagpatotoo. So, hindi ako, ngayon alam ko na mga kababayan, hindi ako binola ng lolo at nanay ko. Totoo yung mga kwento nila. Oo, sige tuloy. With this irrigation project, the land will become a fertile field of grain. It will bring many bountiful harvests, nourish many families, and ensure their children will get their fair share of progress. It will put food on your plates so that people may share their blessings at the table of peace. This irrigation would water not only the crops that we grow, but the peace that we want to take root in this land. Because peace and freedom must be tended and watered as well. Only then can we be assured that it will flourish and bear fruit for all. So it is not only an agricultural project. It is a major infrastructure for peace and development as well. Kaya saludo ako sa lahat ng mga nagsikap upang agad na mabuksan at mapakinabangan ng ating mga kababayan ang MMIP2. Nagpapasalamat ako sa NIA at sa suporta ng ating local government. Mark Ramos. Pwede pang magbago isip mo. Hindi lang red, blue pa iinumin natin pag sumama ka. Ito mga vlogger, mga close ko. Ha? Mga gwapo. Kamukha ni Takero. Ganyan. Yung mga close ko, yung mga gwapo talaga. Di ba? Tamang nga sama yung mga Di ba? Sige, tuloy. Na ang ating mga uniform personnel na talagang ay nagkaisa at sama-sama ay ginawa itong proyektong ito. At yan po ang aming tinatawag na whole of government approach. Ibig sabihin, hindi lamang isang ahensya ng pamahalaan ang magtatrabaho sa isang project. Lahat ng kailangan na departamento man o ahensya ng gobyerno, lahat ng kung kanino tayo nangangailangan ng tulong, sila ay kasama sa project. Kaya buong gobyerno po ang nagsikap upang ito ay mabuo. At ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa determinasyon ng inyong pamahalaan upang tulungan ang ating mga magsasaka at palakasin ang ating sektor ng agrikultura. Correct. Meron lang pong akong habili. Ang proyektong ito ay mula sa taong bayan, tungo sa taong bayan, kaya dapat pangalagaan din ng taong bayan. Alam nyo na, ang proyektong iyan ay proyekto ng bayan at tungo sa taong bayan, mga kababayan. Grabe, no? Yan ang Pangulo. Sa people-owned infrastructure, you must take care of this very valuable project that we are inaugurating today. Mahalin, ingatan, pangalagaan, magbigyan at huwag abusuhin. Patakbuhin ng mabuti upang mapakinabangan ng mga darating pa na mga salinlahi. Hindi po tayo ang nagmamay-ari ng proyektong ito. Bagkus tayo po ay tagapangalaga lamang nito para sa susunod ng mga henerasyon. Kita nyo, narinig nyo mga DD-shit kayo. Narinig nyo yung sinabi ng Pangulo, gusto nyo ulitin ko pa?
Ulitin natin, Boss Mike. Oh. Take care of this very valuable project that we are inaugurating today. Mahalin, ingatan, pangalagaan, magbigyan at huwag abusuhin. Patakbuhin ng mabuti upang mapakinabangan ng mga darating pa na mga salinlahi. Oh. Hindi po Darating na mga salinlahi, mga kababayan. Oh, sige tuloy. Ano ba, Gregory? Yes. Tama, mga pangit sila, sumama sa sama ng ugali, no? Pangit na, masama pa ugali. 'Di ba? Huwag kang mag-alala, aminado naman eh. Oh, tuloy. po tayo ang nagmamay-ari ng proyektong ito. Bagkus tayo po ay tagapangalaga lamang. Hindi tayo ang nagmamay-ari ng proyektong ito. Tayo lamang ay taga-pangalaga. Pag-DDS yan. Gawa ko yan! Gawa ni Digong! Ganun no? Sa susunod na mga henerasyon. Kaya tiwala ko na ang seryoso ninyong gagampanan ang inyong responsibilidad sa pag-maintain nito ng pasilidad na ating ginawa ngayon. Buo ang aking Makita nyo, oy, tapos na. Sabi diyan kanina, salita lang daw yan. Tapos na nga. Diba, Ai Chang? Ano na, Ai Chang? Late ka na naman. Sabi kanina, salita lang yan. Ano salita? Tapos na nga. Kayo talagang iingot ninyo. Iyak na lang kayo. tiwala sa ating mga Irrigators Association at dahil ito ay isang magandang halimbawa ng tinatawag ng democracy in action na itataguyod ang interes ng nakakarami. Correct. Sa puntong ito, hayaan ninyong maggawad ako ng panata. Hindi lang po irigasyon ang dadaloy sa inyong lupain. Nako. Marami pang proyektong pang-agrikultura ang darating. Nako, kita nyo yung pangako. Parehas talaga kami ni Presidente. Kailangan pag nangako, kailangan matupad. Ibang klase, RJ sulit. Late ka na. Di ba? Malupit. Hindi pa natatapos kung ano man yung nangyari at nagawa. Bagkos, meron pang mga parating na mga proyekto para sa mga Pilipino. Our beloved Boss Mike